Naku po, mga kababayan ko. Ito na naman po yung controversial na kalbo na red tagger. Abay, mga kababayan, umaabogado dito sa nahuli sa 13 billion na pinagbabawal na gamot. Abay, ba't umaabogado ka, ha? Abay, bakit kumokontra ka dyan? Bakit umaabogado ka dyan sa mga nahuli na yan? Ba't pinagtatanggol mo? Alam mo na nga nahuli eh. Ano bang gusto mong palabasin? Alam mo, sarado na yung programa mo. Red tagger ka eh. Diba? Ganyan ang trip mo, diba? G na G ka. Sasabihin mo na scripted ang ginagawa ni Marcos Jr. Pagpapabango lang sa pangalan niya. Nek-nek mo. Hindi kami maniniwala sa'yo. Alam mo, pag gumawa ng tama si Marcos Jr. ka Eric, mali pa rin sa'yo. Pag gumawa ng mali si Marcos Jr., may masasabi ka. Lahat ng gagawin ni Marcos Jr., kailangan may masabi ka. Kota yan ng China, hindi nyo ba alam? Sakto-sakto, di ba? China, droga. Ka Eric, connected sa China. Sa China, nag-originate ang droga. Di ba kayo nag-isip? Bakit? Bakit kayo nagagalit sa akin? Ito na naman kayo, magagalit na naman siya. Babanatan niyo naman ako. Kasi pinag-connect ko lang yun. China, Eric, droga. Di ba mga kababayan ko? Si Eric tagapagtanggol ng ano yan eh. Nagpipiling abogado eh. Kahit walang alam sa batas eh. Tingnan nyo yung drama niya. Panoorin natin to mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada. At tapos, nagpatawag tayo ng press conference. Ha? Uy! Ka Eric! Yung van daw, hindi daw kakayanin daw na magbitbit ng ganon. Ito sinungaling ka na naman dyan dedebang kita. Sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. Eto, unahin natin yung van mga kababayan ko. Taryain natin to. Pinag-prepare ako ng presentation sa inyo eh. Ito yung van. Ka Eric, ito yung van ha, ito yung van. Papakita ko sa iyo ha. Wag kang tanga. Sorry ha. Ayan ka Eric tingnan nyo. Ayan yung itsura ng van ka Eric. Ang tawag dyan, Poton, no? Chinese brand na commuter van. Hindi lang yang SUV, hindi lang yang van na high ace. Hindi lang din yan ay Poton. Yan yung Poton na 18-seater, 16-seater. 16-seater mga kababayan ko. Let me correct napakalaki po nitong Poton na to. Hindi po ito ordinary van lamang. Mga kapatid, mahaba po ito sa likod. Mga kababayan ko, para kang nakasakay sa minibus kapag sumakay ka dyan sa Poton na yan. Okay? Mga kapatid, ganun yan. Sabi ni Ka Eric, di daw kakayanin. Sa van daw na yon, 2 tonelada. Mga kapatid, tingnan nyo to. Eto pa. Ka Eric, eto, pakita ko sa iyo Poton. Ka Eric, ano yan? Sino ngayon ang bobo sa atin dalawa? Kayang mag-weight? Kayang magsakay? Ilang bigat? Kompleto. Lahat Ka Eric. Diba? Kompleto Ricardo tayo Ka Eric dito. Ito pa Ka Eric. Para masabi ko sa'yo, Poton yan. Ayan Ano nakalagay Ka Eric? Literally. Hindi kaya magsakay ng 2 tonelada? Sino niloloko nyo? Taong bayan? Yan yung assessment ng Poton.
Kasi yung photo na yan is designed for commuter. Parang parang high ace yan mga kababayan ko na pinahaba nila na version na kayang magsakay ng mahigit pa sa 2 tonelada. Kasi ang makina nito mga kababayan ko malaki. Pang truck. Mga kababayan ko. Kasi sinasabi ni Ka Eric, mga kababayan ko, ito nagtataka ako sa iyo, what umaabogado ka dyan ngayon. Umaabogado ka dyan ngayon. Tingnan mo ulitin ko to Sige. Basta sinagot na kita, sa Photon, wala tayong pag-uusapan. Yung laman na yan, kayang-kaya i-load yan nun. Sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po ito madismiss ang kaso Galing no? at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan nanggaling ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero Hindi ka nga abogado eh. Nagpapaliwanag ka dyan, nagpipiling kang abogago. kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Ganito yan, Ka Eric. Let me explain. Sa tingin mo, tatanga-tanga ang mga PNP na yan? Saan in-inventory? Mga kababayan ko, sa kalye ba in-inventory? Pagkahuli dyan, mga kababayan ko, dinala doon sa kanilang stasyon. Saan in-inventory magsasagawa ng press con? Alangan naman sa kalye tayo mag-inventory. Ka Eric, you must listen to me, Ka Eric. Walang tao nagagawa ng ganun. Imaginein mo ganito yan eh. Here is the sequence and sequence, Ka Eric. Ang gusto nyong mangyari kasi, pagpatawag ng media doon mismo sa pinagganapan. Halimbawa, for example, nahuli sa rotonda yung van. Kailangan ba doon mag-inventory yung ating PIDEA, yung ating kapulisan, tapos ilatag sa kalye yung nahuli nilang ganyang kalaki na droga? Think of it, Ka Eric. Pwede mong ipahamak yung ating mga pulis. This is my instinct, no? Ito, instinct ko po ito. Hindi rin ako abogado, pero may napaka-intelligent ng utak ko. Bakit? Ang pulis ganito eh. Bakit doon sila mag-iimbentaryo? Doon sila magpapatawag ng media? Ilang oras bago tayo makapagpatawag ng media, bago tayo makapag-imbentaryo? Mga kababayan ko, it takes 2 hours, 3 hours, 1 hour. Sa isang oras, sa kalahating oras, pwedeng maraming mangyari. What if kung yung mga kasabay niyang mga sindikato na yan, bakbakan yung pulis natin, sabi mo nag-iimbentaryo sa kalye? Kalangang kaluluwa ng mga yun. What if kung upakan yung mga tropa natin doon? Hindi nyo ba alam? Kayang-kaya nilang gawin yun. Bakit? Nasa wata, napakalaki ng pera na yan. Kasi ako, sa palagay ko, mga kababayan ko, nahirapan ipuslit yan sa Pilipinas. Bakit? Ito lang ang totoo eh. Mga kababayan ko, ito lang ang totoo eh. Wala nang laboratorio sa Pilipinas. Ang laboratorio niya nasa ibang bansa. Kaya pansinin nyo, naka-box-box na ganon, naka-packaging na ganon. Bakit? Kasi, ang ginawa niya, binangka o binarkuan, in thinking ko dyan, para maitawid dito. Isa pa, mga kababayan ko sa nakikita ko. Mga kababayan ko. Pag-iimbentaryohin mo yung mga tropa natin sa kalye, what if kung dumagsa ang mga kasama ng mga yan, mga kababayan ko, yung pulis natin out of number, dinakuha ulit yan sa atin, nabawasan tayo ng tao. Think of it, mga Ka Eric, hindi sana mag-abogado sa alam mong mali. Diba? Mga kababayan ko, wag ka mag-abogado sa alam mong mali. Ang ginawa lang ng mga pulis natin tama, mga kababayan ko, dinala sa istasyon para doon inventaryohin, magpatawag tayo ng media. Ngayon, ang tanong ko, Ka Eric, ganito, simple-simple. Natanongin nyo ako, scripted kasi dinala doon sa istasyon. Doon nila dadalhin yan kasi kampo nila yon. Anything na may lalaban sa kanila doon, makakaputok sila, hindi sila dihado. Second, mga kababayan ko, mayroon tinatawag na profiling ang ating pulis. Ngayon, kailangan ba yung profiling ilabas sa publiko? Ilalabas sa publiko yan pag naisampa na yung kaso. Ayan ang problema sa inyo eh. 'Di ba? Hilig mo kasing manguna, hilig mo kasing mamuna, hilig mo kasi nang wala ka sa lugar. 'Di ba?
Inuunahan mo yung proseso ng PNP, edi putya magpulis ka. Ang hilig mo aapihin sisitahin mo yung mga pulis natin, aapihin mo yung mga pulis natin na mga yan. Sasabihin mo ka Eric na etong sino dapat ganito. Mas marunong ka pa eh. Hindi ka nga media eh. Wala kang pangalan sa KBP eh. Hindi ka rin abogado. 'Di ba? Pero inuunahan mo yung proseso ng ating kapulisan. Tandaan mo, ka Eric, meron tayong prosesong tinatawag. Meron tayong proseso, due process na ginagawa. Dinala yan doon, meron niyang procedure, meron niyang video, kasi we have a body cam. Lahat ng pulis ngayon, mga kababayan ko, obligado mag-body cam. Ido-document nila yan. Mula sa pagdating doon, may video yan. Kung naghahanap ka ng video niyan, antayin muna natin maisampa yung kaso. Nagtataka na ako sa'yo, ka Eric bakit mo pinoprotektahan yan? Anong meron sa'yo? Bakit mo pinoprotektahan yan? Anong meron? Ka Eric, tanongin kita, pinoprotektahan mo ba yung grupo na yan? Nagtataka ako sa'yo ngayon. Dapat ipinakita na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials. Mali ka, ka Eric. Nauna nag-inventaryo. No? Nagkuha ng profiling. Hindi media ang mauuna sa profiling yan. Police! Yung mismong istasyon na nakakuha niya. Kung meron kang tanong dyan, ka Eric, ba't hindi ka mag-imbestiga? Pumunta ka doon, humingi ka ng copy sa kanila, magpakilala kang media kuno. Mali ka doon. Maling-mali yung ginagawa mo. Pinangungunahan mo ang batas natin. No? Mag-iimbentaryo ka, wala kayong profiling, wala kayong papatawag nyo. My God, ka Eric. Nakapresent na yan, nakalatag na yan. Saan ka makakita? Aantayin pa natin yung media. Meron naman tayong sarili natin. Ang gobyerno natin hindi nagpapasakop sa media. May sarili tayo. Ginagawa niyong tanga-tanga gobyerno eh. Doon kayo sa gobyerno ni Duterte, magsama-sama kayo. Kaka-high blood ka. At makikita na talagang nandyan ang shabo sa loob ng van. Kasi Ba't kailangan mong makita doon? Sabi ko nga sa iyo, meron at meron profile ang ating kapulisan dyan. Antayin mo masampa yung kaso and then saka natin ilalabas yan. Like na sinabi niya, nasa ongoing yung process niyan. Until now, tinutugis pa rin yung mga kasamahan niyan. Diyos ko, ka Eric. Bobo. nga, paano magkakasya ang ganoon kadami 2 tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano Hindi mabigat sa van. Ka Eric, wag tayo magsinungaling. Pinakita ko sa inyo yung halaga ng yung weight ng poton. 'Di ba? Hindi mas mabigat pa sa van. Ka Eric, mga kapatid, ang poton na sinakyan nun, itong van po na ito Itong van po na ito ay kaya magsakay. This is an 18-seater poton, mga kababayan ko. At ang makina nito ay makina ng truck. No? Correction, 1.8 tons yung nakuha. Hindi 2 tonelada exactly. Diyos ko, ka Eric. Saan ba nang galing ang utak nito, no? kilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So, alam mo ka Eric, ano bang gusto mong gawin? Gawin mong tanga yung gobyerno natin. Aantayin pa natin na media, ibababa natin dito. May sariling media ang pulis eh. Pag nagpapa-presscon tayo, ba't si Duterte nagpapa-presscon? 'Di ba? Nagpapa-presscon. Yung mga nahuli niya na tipa-tipa na na drugs, ipine-present pa sa taong bayan. Oh, 'di ba? Kailangan ba nasa bulsa ng yon? Kailangan ba pag dumating yung media, kailangan nasa bulsa nung akusado yon? Alam mo ka Eric, ang labo mo kausap, promise. Sablay ka. Anong gusto nyo? Kapag nahuli yung may hawak ng droga, kailangan nasa bulsa pa niya. Aantayin pa natin yung media, saka natin papalabas. Ano ba silbi ng media at ano ba silbi ng pulis? Sino ba mas matimbang, media o pulis? Pulis, hindi media.
Ang media kumukuha lang ng right information. Ang pulis ang nagpapatupad ng pinapatupad ng pulis, batas. Kapag nahuli ang isang tao na accuse sa ipinagbabawal na gamot, mga kababayan ko, kailangan ba tawagin natin yung media saka natin mapapabulatlat sa bulsa niya para lang mapatunayan natin? Ganun kasablay si Ka Eric dito. Ginagawa mong mangmang yung mga pulis natin, hindi ako papayag sa yung ganyan ka. Questionable. Ma'am, pwede talaga ma-dismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number 2, Ito, umaabogado ka dyan, ha? Ikaw ang umaabogado dyan. Umaabogado ka dyan. Ka Eric, sablay ka dyan. nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. May nakas. Ba't alam mo? Bakit alam mo? Ang galing mo naman, Ka Eric. Nahulaan mo yun? Ang lupit ni Ka Eric, no? Kasali ka ba dito? Bakit alam mo? Yung high ace nga 2 tons according to Banat Boy kasi may sasakyan si Banat Boy High ace 2 tons. Ito yung photon Ibang klase yung photo na yan, malaki-laki yan, kapatid. 18-seater. Diyos ko, akala siguro ni Ka Eric yung 2 tons, mga kababayan ko. Pagkalahi-lahi. Huwag kasi tulog ng tulog sa kondo. Diyos ko naman, Ka Eric, Tuloy. Kasi nagpa-press conference na kayo. Dahil lang sa pagpapapress conference, naghihimuto ka ng yan, tas walang SMNI. Diretsahan tayo, naghihimuto kayo ng ganyan kasi walang SMNI. Maging media muna kayo dyan. Tuloy. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto. Halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. Sabi na nga ba Sabi na. Ka Eric, ang galing-galing mo talaga gumawa ng issue. Play na play Hindi, number 2, hindi daw alam ng pulis ang kanyang sasabihin. Diyos ko. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, sablay to si Ka Eric. Rebelde ka talaga. Sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang? Ano to, Ka Eric? Diyos ko po. Tatawanan ka dito. Bobo. Alam mo hindi, alam mo sa totoo lang magkaiba ang utak ng sibilyan sa taong sundalo at pulis. Okay? Alam mo anong gusto mong gagawin ng pulis natin? Haharap sa media, bibong-bibo, tuwang-tuwa ka. Nahuli po natin yung mga ganito, ganyan. At nasa bata natin. Ganun ba, Ka Eric, ang gusto mo? Ano ba gusto mo, Ka Eric? Yung haharap yung ating pulis sa media. Nahuli po natin yung ganito, ganyan. Hindi gawain ng pulis yan, Ka Eric. Diyos ko. Gunggong! Ano ka? Gunggong! Kahit hindi gagawin ng pulis natin yan. Never! Hindi. No? Ang pulis natin may sinusunod na protocol yan even sa kanilang pagsasalita. Hindi siya kino-coach siya ni President Bongbong Marcos. Sinasabi sa kanya, mga kababayan ko, because the President is very proud to our PNP police. Mga kababayan ko, ginagawa ni Ka Eric na nakakatawa talaga to. Ang gusto niya kasing mangyari, mga kababayan ko, ang gusto niyang mangyari, humarap yung pulis doon, bibong-bibo sumagot. Hindi kayo magkatulad. Ikaw, pag pinag-uusapan yung NPA, galit ka. Yung ating PNP, mga kababayan ko, may sinusunod na protocol yan kahit sa pagsasalita nila.
Training pa lang, alam na nila yun. Huwag kang ganon, gonggong. Tuloy. Binigyan siya ng script at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Natutuliro na. Binigyan ng script. Natutuliro na yung police musko. Oh, mga kapatid. Andyan na po si Direk Perny at si Maestro Paul. Oh, alam nyo na ha. Puntahan nyo mga bahay niyan. Kung ayaw nyo masaktan, hawak nyo ng buong pamilya nyo. Direk, si Kalbo, gunggong. Galunggong po dyan. No? Tuloy. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director? Si Abalos. Alam mo, nagpa-interview na nga si Abalos eh. Nagpa-interview na nga si General Malbir. Nagpa-interview na nga si Pangulong Bongbong Marcos. In the last, yung kapitan na nakahuli sa Oplan Lambat. Diba? Huling-huli. Ang sinasabi ni Ka Eric, nagpa-interview. Nanonood ba ng TV to? Tektosan na yan, sabi ni Direk Perdi. Kung ako kaharap niyan, pinalo ko na ng Aqua Plus yan eh. Ganon, no? Magtino ka sa buhay mo, hoy! Ganon. Bakit yung kapitan ang humarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit daw kina-question niya yung kapitan? Huli-huli na nga nagpa-interview yan eh. Humarap na sila Pangulong Bongbong Marcos from the beginning. Ano ba yung gumagawa ka ng issue sablay? China pa more! Napapala ng utak Chekwa eh. Sablay? Tuloy. Bakit po natin ito kina-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya. Ala, pandaraya. So, pandaraya na pala ngayon. Yan pala ang pandaraya sa kanila. So, lahat ng pinahuli ni Duterte, pandaraya din. So, lahat pala ng accomplishment ni Duterte nun, pandaraya din. O, di lahat din ng pinatoda si Duterte, pandaraya din ba yon? Ang tawag dyan, demokrasya. Sablay na sablay to. Isang pangloloko at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya. Yan ang problema sa'yo. Ayan, don't insist the previous drug war and present. Kung hahalukayan natin, kaya kong patunayan sa'yo, ang galing ginawa ng Marcos administration. At upang ipakita, kita niyo yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may Correct! matay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan. Correct! Ng drug campaign Tama! Hindi kailangan ng hindi kailangan pumutok. or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte. Tama ka! Hindi mo alam? Correct ka dyan! At ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na O ayan, narinig nyo sa bibig niya sa kanya ng galingan ha. Kailangan ng drug war madugo para kay Ka Eric. Kailangan merong tinotoda sa drug war. Yan ang gusto ni Ka Eric. Oh, narinig na namin yan. At least sa'yo nang galing. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo mabuti. Ang samahan mo. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng sama ng budhi mo, Ka Eric. isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo Nanggaling sa iyan ha. na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya. Ayop. Ka Eric, kahit saan ka nakakita ng Saan ka nakakita ng war on drugs na puro kada operation may patay? Duterte administration.
Buti nga sa Marcos administration eh. Ang kinukuha natin, hinuhuli natin, yung bulto-bultong gamot na to eh. Bulto-bulto yung pinagbabawal na gamot na to eh. Ito yung kailangan natin hulihin eh. Kasi tandaan nyo, ito yung sisira sa buhay ng tao. Yung ipinagbabawal na gamot na yan, na nahuli natin. Kapag napunta na sa tao yan, napunta na, natikman na nila yan, nagagamit na nila yan, masisira na buhay nun. Ano kailangan ba? Ano kailangan ba natin gawin? Ano kailangan natin unahin? Tanungin ko po kayo, ano kailangan natin unahin? Sawatahin natin yung gamot. Yung ipinagbabawal na gamot. Yun ang kailangan natin sawatahin. Kahit na todasin natin yung mga taong gumagamit niyan, kung may gumagawa pa rin ng gamot, unlimited pa rin yan. Unlimited din yung taong mapapaslang. Yan ang tatak Duterte administration. Di ba? Anong gusto nyo? Sabi ni Kay Eric to eh, kailangan daw may nababawian ng buhay. Baluktot ang pag-iisip mo, NPA ka talaga eh. Di ba? NPA ka talaga, Kay Eric eh. Grabe ka. Kailangan ba may binabawian ng buhay para sa isang drug war kung kaya naman natin linisin nang hindi gumagamit ng baril at walang pinuputukan? Tama ba ako? Total naman ang Marcos administration nagpapagawa na ngayon ng sabot-saring rehabilitation. Baka pwede ka na rin dun. Na high blood mo ako eh. Kailangan ba may binabawian ng buhay? Kailangan ba meron tayong mga kababayan na namamatay? Ha? Kailangan ba ganito, Kay Eric? Let me give you an example. Sampal sa inyo to eh. Napakalaking sampal sa inyo to eh. I'm sorry pero gusto ko ipakita to sa mga kababayan ko. Pagbigyan niyo ako mga kapatid, please pagbigyan niyo ako na ipakita sa kanila to. Gusto ko malaman nila to, mga kababayan ko. Gusto kong ipakita sa mga to, ipalo sa kanila to eh. Nakapanggigil oh. Eto, mga kababayan. Teka. Pakita ko sa inyo. Ayan. Alam niyo ba to mga kapatid? Maraming salamat po, Ma'am LCELCD. Alam niyo ba to? Alam niyo to? Ito. Kung sinungaling ako dito, sabihin niyo. Nakikita niyo to? Nakikita niyo ba yung nasa likuran ko? Nakikita niyo ba to? Kay Eric, sumagot ka sa akin. Nakikita mo to? Kay Eric? Ha? Ilan to? Nakikita nyo ba to? At alam mo ba yung sinasabi mo, Kay Eric? Sagutin mo ko. Nakikita nyo ba to? Ha? Ito yung mga inosenteng tao na nadama niya sa buwisit na ginawa ng presidente mo. Napakadami nito. Kay Eric, sasabihin mo sa amin dito ngayon, kailangan may tumutumba ka sa drug war. Ito nga oh. Mga inosente oh, nadamay. Tapos ang lakas ng loob mo, sasabihin mo sa amin in front of the social media, kailangan madugo ang war on drugs. Ibuti pa nga si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko eh. Nagawa niyang hindi kailangan gumamit ng dahas. Ano ginawa niya? Tinatarget nila yung mga big time, big fish. Yung mga nagsusupply. Diba? Yun ang tinatarget na. Unlike kay Duterte, mga kababayan ko, ang tinarget nila, yung mga runner, pusher na wala namang alam at hindi naman mga source. Diba? Hindi naman dapat patayin. Hindi naman dapat bawian ng buhay. Kung tutusin, yung mga supplier dapat yan.
Bakit nyo pagsasabihin na kailangan madugo ang war on drugs? I can't imagine right now, mga kababayan ko, na nasasabi nyo to. Diyos ko, hindi ito labanan ngayon ng pagiging Duterte panatiko, hindi ito labanan ngayon ng pagiging magaling ni Duterte sa pagdating sa ano. Ang labanan ngayon dito, pakuntian ng nababawasan ng buhay. Hindi ito kompetisyon, paramihan ng binabawian ng buhay. At hindi rin ito kompetisyon ng mas paramihan ng maraming inililibing. At hindi rin ito kompetisyon sa paggugobyerno ng maraming, mga kabayan ko, nahuhuli o napapatumba. Mga kababayan ko, hindi ito kompetisyon na ganun. Ang labanan dito, mga kababayan ko, right now, paramihan tayo ng accomplishment na makuhuli at masasawatang mga kaalyado ninyo. Yun. Yung mahuhuli natin. Hindi ito paramihan ng tinotodas. Pakuntian tayo ng mga tinotodas. Yun ang labanan ng Marcos administration. Hindi ito labanan kagaya ni Duterte na inuuna yung mga nasa baba at hindi inuuna yung ulo. Di ba? I'm sorry. Because tumaas ang boses ko. Hindi ko kasi ma-imagine eh. I cannot imagine, mga kababayan ko. Alam mo kung kaharap kita ka, Eric, noon pa ganyan ang ugali mo, nabarubal kita. Kasi ako sa totoo lang kung titignan nyo to, ang dami nito, mga kababayan ko. This is a 30,000 people na inosente, na nadamay. Sa madugong laban ni Dugong. Hindi ito yung gusto namin. I'm sorry ka, Eric. Pasensya ka na. No? Pasensya ka na. Hindi ako agree dyan. Hindi ito labanan ng pamamahiya niya kay Duterte. Kasi mga kababayan ko, alam ng taong bayan kung sino magaling eh. Alam na namin ngayon na magaling si Pangulong Bongbong Marcos. Because ang dinadali niya yung ulo. Hindi yung mga galamay, hindi yung mga paa, hindi yung mga nagpapatakbo sa baba. Kasi kung tatanggalan mo ng ulo, mga kababayan ko, kung tatanggalan mo ang ulo, kung tatanggalan mo yung power, o puputulin mo yung ugat, mga kababayan ko, hindi na makakarating sa punot mga sangayan. Ganun lang kadali yung quote and quote, mga kababayan ko. Ganun kadali yun, mga kapatid. Isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Manda ka sa akin ka, Eric, wag sana tayo mag-cross ng landas, itatanong ko sa iyo yan. Pag hindi mo nasabot sa akin na maayos ang babanatang kita harap-harapan. Mark my words. Nahamong kita ng debate, magdebate tayong dalawa. Pag-usapan natin yan. Parating nyo to kay Eric, mga kababayan ko. Nahamong ko siya. Kay Eric, magdebate tayong dalawa, pag-usapan natin yan. Depensa mo si Duterte sa akin ngayon. Sige. Parating nyo sa kanya to. Hindi ako nagbibiro. Pero, kung ako tatanungin ninyo, mga kababayan ko, sana, linisin nyo yung hanay nyo. Alam nyo kung bakit? Mga kababayan ko, ayoko sana ilabas to eh. Totoo lang, ayoko sana. Kasi may awa ako eh. Pero linisin nyo yung hanay nyo. Linisin nyo yung hanay nyo, ayusin nyo yung puwersa ninyo. Ayusin nyo. May pagkakataon pa naman eh. Diba? Sabi niya. Linisin nyo yung hanay ninyo. Ito. Linisin nyo yung hanay nyo ha. Gusto nyo makita to? Oh, ayan. Vlogger nyo to, di ba? Vlogger ni Duterte to, di ba? Tinatanong ko kayo. Vlogger ni Duterte to, di ba? Sino to?
Ito, vlogger ni Duterte to. Di ba mga kabayan? Vlogger ni Duterte to. Oh. Mr. Duterte, oh, may tutor, oh. Oh. Vlogger ni Duterte to, di ba? Ano to? Ano yan? Sige nga. Kung may dapat ikulong pala, ito dapat na ikulong eh. Oh. Oh. Naghahanap kayo ng pulburon, di ba? Ito, may pulburon talaga, literal. Oh. Vlogger ni Digong yan, di ba? Pro Duterte yan. Tatay pa tawag sa niya, Mr. President. Ayan, oh. Tutor, oh. Oh, ngayon. Sino ngayon? Sino ngayon ang dapat managot? Ako, calling the attention ng kinauukulan. Ito po, oh. Gumagawa ng ganyan, no? May pagkakasala. Dapat po, panagutin nyo po ito. DDS vlogger po ito. Mga kababayan ko. Oh, bangag. Diba? Hindi ko na kailangan pagtuloy-tuloy yan. Alam nyo po yan, mga kababayan ko. Diyan pa lang ho eh. Isipin nyo na. Gusto nyo ho na madugo, di ba? O ba't yun, hindi nyo nahuli-huli yung bata ninyo na yun? O, bata nyo yun, di ba? Ba't di nyo mahuli-huli, mga kababayan ko? Dapat hulihin nyo yun. Alamin nyo ho, dapat yung grounds ninyo doon. Yan po ang tama. Hindi po mali yung sinasabi ko.